nasawi sa insidente ng pamamaril sa EDSA Ayala Tunnel kaninang hapon. Ang biktima, pinaputukan daw ng sakay ng kotseng nakagit-gitan niya. Bandang alas 2 ng hapon, ang araruhin ng puting multipurpose vehicle ang ilang motorsiklo sa EDSA Ayala Tunnel southbound. Sa investigasyon, nawala ng kontrol ang sasakyan matapos barilin ng driver nito ng isang sakay ng itim na kotseng nakagit-gitan niya. Mapunta na sila malapit dito sa may tunnel. Biglang nagpaputok po itong mga tao na nakasakay sa itim na Mercedes-Benz. Natamaan po yung likod ng right side nitong Innova White. Tamaan yung likod niya at iyon po yung sanhi ng kanyang pagkamatay. Tinatayang nasa 40 hanggang 50 years old ang nasawing driver. Tumakas ang gunman. May kasamang babae at bata ang driver. Nakita ko si ate, hawak-hawak niya si baby. Humihingi ng tulong. Di pa ako nakakalapit kay ate, binangga na po kami nung Innova na yan. Tapos nakita ko po yung Innova na mayroon pong sakay na may tama na po. Hindi ko po alam kung saan po yung tama niya. Hindi pa malinaw ang motibo sa pamamaril. Inabot naman ng mahigit 10 kilometro ang trapiko mula Ayala hanggang Santolan dahil kailangan pang iproseso ang crime scene. Nahuli na ang suspect sa pamamaril sa driver sa EDSA Ayala Tunnel. Ang tinitingnang anggulo sa krimen, road rage. Sa tulong ng CCTV, natukoy ng mga pulis kung kailan at saan umano binaril ang driver na nasawi sa EDSA Ayala Tunnel kahapon. Yan po yung Innova, ito po yung Kwan. So dito pa lang binaril na niya. Tapos dire-diretso kasi moving and ito dito na pumunta. So parang naghiwalay sila. Sa likod daw tinamaan ng bala ang biktima. Tumagas po dito sa yung driver side dito. And then lumabas po dito sa leg niya. Sa Pasig, natunton ng mga pulis ang suspect na isa umunong negosyante. Iniharap na siya sa media pero hindi na muna siya pinagsalita ng mga otoridad. Per the testimony of one of the living witness, nakasakay dun sa Innova mismo, she is telling that merong gitgitan sa kalsada. So that shows yung motive. Nakuha sa suspect ang isang caliber .40 pistol. Nagmatch umano ito sa naiwang basyo sa crime scene. Maharap sa reklamong murder ang suspect. Tiniyak naman ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. na tututukan nila ang kasong ito para makamit ng pamilya ng biktima ang hustisya. Para makaiwas sa mga agresibong motorista, may mga payo batay sa Filipino Driver's Manual ng Land Transportation Office. Dapat iwasan ang pakipag-unahan, tailgating o pagdikit ng gusto sa ibang sasakyan at paulit-ulit na pagbusina. May ilang tips din para iwas road rage. Dapat manatiling kalmado, panatilin ang ligtas na distansya sa ibang sasakyan, iwasan gumanti at ibaba ang pride.